Hello mga ka-homies, happy fiesta rin sa ating lahat, lalo na sa mga simbahang nagpaparangal sa araw na ito ng may mas higit na dangal at kadakilaan. Dahil ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Ang iba naman ay tinatawag ito na pistahan ng Candelaria o Candle Mass. Marami mga matatandang simbahan ang ipinangalan sa pagdiriwang na ito, kagaya na lamang ng pinakamatandang simbahan sa Cavite na matatagpuan sa bayan ng Silang. Gayon din sa bayan ng Paracales sa probinsya naman ng Camarines Norte sa Kabikulan. Ang dalawang simbahang ito ay nasa mahigit 400 taon na. Maligayang araw ng kapistahan sa mga nasabing bayan. Mga ka-homies, 40 araw simula ng ipanganak si Jesus. Ang liwanag na tumanglaw sa daigdig na nababalot ng dilim, ipinagdiriwang natin ang nasabing kapistahan. Ito ay hango sa tradisyon ng mga Hudyo na ayon naman sa batas ni Moises. Nangangahulugan na sa araw na ito, niloob ng Diyos na pabanalin ng liwanag ni Jesus ang tradisyon ng mga tao at bigyan ito ng mas malalim na kahulugan na mag-aakay sana sa atin sa kaligtasan. Alam nyo, madalas nating nakikita sa larawan ng Birhen ng Candelaria si Maria na may dalang kandila. Ang tunay na kandila na binitbit at kinalong ng mahal na ina ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus po ang dakilang liwanag na hindi kailanman maitatago o matatabunan ng dilim. Tanggap din ni Maria at Jose ang kapalarang naghihintay sa kanilang lahat. Makikita natin ito sa kung paano nila inihandog si Jesus sa templo at sa pagtanggap nila sa propesiya ni Simeon. Ito marahil ang layunin ng liwanag, ang gapiin ang kadiliman sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa mga bagay na kadalas ay ginagawa ng tao sa gitna ng dilim. Ito ang mga bagay na ginagawa ng patago o palihim. Madalas ang pagiging liwanag o ang pagsisiwalat ng mga bagay na ito tulad ng katiwalian, korupsyon, krimen, at kung ano-ano pang uri ng imoralidad at kasalanan ang nagpapahamak sa isang taong matapat, mabuti, at likas na totoo kagaya ni Jesus. Naalala ko tuloy ang lyrics ng isang awit na ang sabi, "Tuwing sasapit ang dilim, naghahasik na ng lagim ang mga kaaway ng ating tagapagligtas." Ganyan talaga ang galawan ng mga kampo ng kadiliman. Halimbawa na lang po, may narinig ka na ba na politiko na inanunsyo sa kanyang pangangampanya na siya'y magnanakaw at magpapayaman oras na siya'y manalo? Wala. Wala tayong maririnig na ganito dahil itatago nila ang kanilang tunay na intensyon. May narinig na ba tayo na mga magpapari o magmamadre na sisirain nila ang tiwala ng mga tao hanggang sa mabuwag ang simbahan? Wala din. Dahil gaya ng nasabi ko na kanina, itatago ng tao ang tunay nilang intensyon. Minsan nga nakatago pa ito sa mga magagandang bagay. Mga ka-homies, ang liwanag ang nag-aakay sa mga taong naliligaw ng landas. Subalit may mga tao na ayaw magpaakay at sila na nga ang kadalas ay nagiging dahilan ng kapahamakan ng mga taong pilit na sumusunod sa sikat ng liwanag, tulad ng mga martir. Ang hamon sa atin ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o ang paghahandog kay Jesus sa templo o ang pista ng Candelaria ay ang matularan natin sila, Maria at Jose. Sila rin ang naging gabay ni Jesus upang matutunan niya ang kapakumbabaan at pagsunod sa kalooban ng Ama.
Sa bandang huli, ang liwanag na kanilang kinalinga at minahal ang naging tanglaw sa sanlibutan na hanggang ngayon ay siya pa rin sa atin ay tumatanglaw. Sabi ulit sa isang awit, isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Sana tumindig tayo sa liwanag ng katotohanan ni Jesus. Tumindig tayo para sa kabutihan. Masilayan nawa natin ang liwanag ni Jesus at tulad nila Maria at Jose, ingatan natin, pagningasin at pagyamanin ang liwanag na ito na siyang magiging tanglaw at gabay natin sa ating sama-samang paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Santa Maria, Ina ng Diyos, at San Jose, Ama mapagkalinga, ipanalangin po ninyo kami.